nanunumbat or si Papa Ed. Siyempre galit siya dito guys eh. Kumbaga, naiinis din siya sa mga nagtatanong. Di ba? So, intindihin po natin. Respetuhin po natin si Papa Eds. Okay? Oo. Sa pagmamahal guys, palitan lang, balikan lang. Pag isa ay lagi lang nagbibigay, hindi mo maano yun eh, tawag dito. Sa lahat yan eh, no? Alam nyo, kausapin nyo nga ako, Edo tsaka Beyonce. Ika-counsel ko kayong dalawa. Gagawin. Ayan, tingnan nyo. Wala yan. O, diba, sabi niya, kung sa isip mo lang ginagawa, di mo naman gagawin, di wala daw yun. Tingnan mo. Kailangan ng teamwork para gumana ang pangarap, ang dream. Pangarap. Kung isip mo lang ano mo, kung lagi nasa isip mo na at hindi mo gagawin, wala yan. Baka naman may gumagawa ng feeling ko, Ma'am El, parang agree ako sa sinasabi mo. Hindi kaya may nagkukwento kay Beyonce? Hindi kaya may mga nakakarating kay Beyonce na kwentong pochero? Kaya tuloy si Beyonce ay nagbabago ng tingin kay Papa Eds? Ang sabi ni Mama Rosalie Flores. Kasi nga Sir Mars, kasi nga Sir Mars, message ka ng message, di ka man lang sasagutin ng message mo, sinisin lang. Alam mo kasi, alam mo kasi, ganito lang yon. Pag hindi ka sinisin, punta mo sa bahay. Kasi malay mo nga naglalambing, baka yun ang gusto ni Beyonce. Kunwari, nag-message siya, oy, kamusta ka na, wifey? Siguro, gusto ni Beyonce, wag ko na lang puro message. Punta mo ako dito sa bahay. Surprise me. Minsan may baka ganun lang. Kaya sinisin. No? I don't know guys Pero sabi ko nga sa inyo guys, lalaki si Beyonce. May nakaraan kasi sila. Ako naniniwala guys, talagang nagmahalan tong dalawan to eh. Naniniwala po ako. Alam nyo, kung hindi to nagmahal, hindi yan uhugot eh. Tingnan nyo, napapansin nyo, si Beyonce may hugot. Si Papa Eds may hugot. Ibig sabihin, para sa akin, nagmamahalan silang dalawa. Ang lang talaga dyan, may reason kung bakit sila nagkaganyan. Baka maaari may gumugulo, may nanggugulo. Naniniwala ako guys, mahal nila isa't isa. Hindi uhugot si Papa Ed sa si Beyonce ng ganyan kung di nila mahal ang isa't isa. Yun nga lang, ang sabi ko talaga, wag sukuan. Yun ang masasabi ko. Ano sasabi ni Gregorio? Nag-vlog. Ako lang, part 97, okay pa kayo. O part 98, pa naghatid sa kanila sa kay Beyonce. Nagkain pa kami sa labas, nila Melka. Tapos sinatid ko pa sila sa bahay nila. So hindi po ba effort yung mga ganung bagay? Kahit ayaw niya akong kasama. ayaw kasama ni Beyonce si Papa Eds. Ay, matindi to guys. Malalim nga to. Hindi ko na alam tuloy kung anong meron dito. Kasi parang ang nangyayari guys, they're not okay, no? Based dito sa nire-react natin. Audio lang po nire-react ko, ha? Kasi wala na yung video. So, lumalabas kasi na hindi sila okay ni Beyonce. Ayan, no? Na maging okay ang lahat sa mga susunod pa. Kasi wala tayong kakaya ng kumbinsihin ang bawat isa, no? Basta tayo dito, kung sa effort ang pag-uusapan, alam niyo yan. Alam niyo yan. Hindi nyo nga to alam eh. Pagkapunta namin sa part 97, di ba po, okay pa kami nun kasi nag-vlog. Ako pa ang naghatid sa kanila sa kay Beyonce. Nagkain pa kami sa labas, nila Melka. Tapos sinatid ko pa sila sa bahay nila. So hindi po ba effort yung mga ganung bagay?
kahit ayaw niya akong kasama. Grabe yun, oh. Medyo ano to, maapoy, nag-aapoy ang ano. Ala. Alak. Oo nga. Ano ba to kasinihan? Kahit ilang effort pa yan, kung may something na nalalaman, natural mag-iiba ako. Ganun to lang yun. Ano ba to? Teka, baka kaya nagsiselos si Beyonce. Baka si Beyonce naman yung nagsiselos. Kaya parang, di ka na nag-e-effort sa akin eh. Dati, ang sweet-sweet mo pa. Ngayon, hindi ka na sweet sa akin. Hindi ka na nag-e-effort. Ayoko, wag mo ko hawakan. Mahal kita, Edu. Why, Habi? Kaya lang, hindi ko na nararamdaman yung effort mo. Huwag mo kahawakan. Grabe, no? Parang nag-away ata sila. Tama nga, parang hindi si miscommunication ng ang kalaban. Ang kaaway dito, si miscommunication. Si misunderstanding ang dito, may problema. Bawal naman si understanding. Miscommunication. Si misunderstanding ang may problema rito. Abay, matindi, ha? Oh. Ang pag-uusapan, alam niyo yan. Alam niyo yan. Hindi niyo nga to alam eh. Pagkapunta namin sa Part 97, di ba po, okay pa kami nun kasi nag-vlog. Ako pa ang naghatid sa kanila sa kay Beyonce. Nagkain pa kami sa labas, nila Melka. Tapos sinatid ko pa sila sa bahay nila. What? So hindi po ba effort yung mga ganung bagay? Kahit ayaw niya akong kasama. Huh? Minsan, Ayaw kanyang kasama? Bakit ganun? Ba't ayaw niya kasama? dahil siguro isawa na siya sa mukha ko. Ah! Sawa na siya sa mukha mo, Papa Eds. Bakit na ng pogi-pogi mo? Itong sasawa siya. Bay, matindi to, ha? Oh. Oo. Pero ba, ay nako, pampagulo to si Pearl. Huwag mo kasi sagutin, Papa Ed. Sinasagot mo pa kasi yung mga nagko-comment dyan eh. Kaya tuloy na-stress ka. Oo, huwag mo nang basahin yan. Yan, dapat sa'yo yan. Ano pa ba? Hindi ah. At kung gusto Iba kasi alam mo, may mga babae kasi, Ma'am Hanita, sabi niya, baka di materialistic si Beyonce, lambing ang kulang siguro. Tama, maaari man. Kasi may mga babae, hindi sila maano sa material. Kasi sa amin, may mga lalaki, sa amin mga lalaki kasi, minsan, yung lambing namin, sa amin lambing na yon. Pero sa babae, hindi pa lambing yun. Kumari ako, minsan, pagkasama ko yung asawa ko, sabi niya, maglambing ka nga. Di ba magkasama naman tayo? Di ba ako naglalambing sa'yo? Pero may mga punto kasi ang mga babae na gusto nila yung, alam mo yung talagang sa ibang paraan ka maglalambing. Ganon. So, may mga babae kasi, hindi porket nandiyan ka, lambing na yon. Hindi yun lambing eh, sa iba. Kahit hatid sundo mo, minsan hindi pa lambing yun. Yung lambing talaga yung, alam mo yung sinusuyo ka na, siguro, baka nga hindi na siya nasusuyo ni Papa Eds. Siguro, baka lang naman po, no? Kaya siguro si Beyonce medyo nagtatampo at ayon at according kay Papa Eds, ayaw na daw siya makasama. Pero imposible na, ewan ko guys, hindi ko kasi alam totoong storya na ito, kaya ang hirap din eh. Bigyan natin respeto si Papa Eds at si Beyonce. Away jowa to eh. Alam mo naman pag away jowa, mahirap makisali. Ano, diba? Tingnan mo, gusto nilang tahimik, yan tahimik na yan.
bigyan na natin yung katahimikan kay Beyonce, guys. Oo, tama. Oo, Shintaro. May pagka-nonchalant si Papa Eds kasi. Alam mo, Norina Pedraza, hello po. Kasi niya, shoutout. Anong kasaniyan? Ano mga sa tingin mo dito? Comment ka nga. Basta abangan na lang. Ano sa tingin mo kasaniyan? Ano ba to? Prank lang ba to? Drama lang ba nila to? Ano ba sa tingin niya to, guys? Kasi ako, alam mo, totoo lang, ayoko maniwalang, ano na to eh. Pili ko totoo to eh. Pasensya na guys, papili ko totoo ha. Kanya-kanya tayong opinion. Pero, alam mo yun, naguguluhan talaga ako. Yes ma'am, deleted na po ito. Oh. Nung nakaraan, parang depressed na siya talaga eh. Kaya, mas okay na yan talaga. Kasi ma'am, ba't kung prank to? Bakit binaribate ni ano? Hindi, kasi niyan, ang tanong ko kasi, kung hindi to prank, bakit hinide ni Papa Ed yung live niya? Eh, prank lang naman pala. Kasi kung prank to, bakit mo naman seryosohin? Eh, alam mo naman prank. Eh, bakit dinilit niya yung live niya, di ba, no? Para hindi na sila gambalain. So, ano pa ba ang gusto niyo para isahang bagsak lang? Hala, ibabaksak na ni Papa Eds. Isang baksak lang daw. Oh, sige, baksak mo Papa Eds. Sige, ibaksak mo. Tayo guys, nag-e-effort tayo kung binibigyan tayo ng tawag dito ng chance. Pero kung wala akong alam kung chance para napapagod ang tao pag feeling niya wala siyang pag-asa. Ah. So lumalabas, si Papa Eds ay napapagod. At feeling niya wala na daw pag-asa. Hindi kaya dahil doon na parang sa sobrang siguro meron silang tampuhan. Si Beyonce ayaw niya makasama si Papa Eds. Sabi ni Papa Eds eh. Tapos feeling ni Edu nag-e-effort naman siya pero sa tingin niya naman kay Beyonce hindi siya nag-e-effort. Sinabi niya ayaw siyang kasama ni Beyonce. Hindi kaya ito sinasabi niya pa na parang nararamdaman niya na wala na siyang pag-asa. Grabe to ha. Gambalain. So, ano pa ba ang gusto niyo para isahang bagsak lang? Oo, di ba? Teka, may babasahin tayo. Walang Ma'am Winifred, hello po. Ang kaso nga, si Beyonce umiwas sa kanya, ramdam ko nasaktan si Kalingap Edu. At Maria Grace, prank lang yan, sabi ni Ma'am, prank lang daw. Believe me, para dumami ang mag-aabang ng mga viewers dahil nga palabas po, ina-announce parang, hindi, alam mo, totoo lang po ha, ma'am. Alam nyo, ma'am, alam nyo, ma'am, magpa-prank ka ng ganito. Maling prank po yan, ma'am. Ewan ko lang, feeling ko, ako, ayoko naman kay paasahin ng prank lang to. Kasi ako mapapahiya, pero naramdaman ko talaga, hindi prank. Hindi magsasalita si Edu ng ganito. Totoo lang, ha. Sige na, ibaksak mo Tayo na. guys, nag-e-effort tayo kung binibigyan tayo ng Effort. tawag dito ng chance. Pero kung wala akong alam kung chance para napapagod ang tao pag feeling niya wala siyang pag-asa. Oo, napapagod daw kasi feeling niya wala siyang pag-asa. Eh, huwag ka mapagod. Yung bigas nga, binubuhat mo eh. Hindi ka napapagod. Kay Beyonce, mapapagod ka. Ano lang yun? Baka naglalambing lang yun, Papa eh. Sige na. Ito naman si Papa. Papa Eds, alam mo, yung babae ganun talaga. Tiisin mo lang. Tsaka, sa pogi mo yun, wala kang pag-asa. Imposible naman yun. Oo, alam mo yan, mga ganyang init lang na ng ulo. Pinag-uusapan yan. Minsan mag-date kasi kayo. Ba't kasi kung lumabas kayo, kasama nyo si Melka, dapat kayong dalawa lang kasi. Pag lalabas kayo, kayong dalawa lang, huwag ka magsama ng iba. Paano kayo makakapag-usap? May iba kayong kasama, kasi Melka. O, di ba, pag hatid mo siya, kaya susundo mo, kayong dalawa lang, para meron kayong me time. Ayusin nyo to, maayos pa to. Mukhang misunderstanding lang naman to. Oh. Tayo guys, nag-e-effort tayo kung binibigyan tayo ng tawag dito ng chance. Pero kung wala akong alam kung chance para
Ito sinasabi naman ng iba, hindi daw to prank. Ang babae, hindi basta gumigive up yan. Kung mag-give up man niya, matagal nang lumalaban at umiintindi yan. Siguro napagod lang at kailangan mo ng pahinga at space. Rosalinda Roa, hindi yan prank, Sir Mars. Totoo talaga yan. Wala nang EDSI dahil din sa mga basher at sa kanilang dalawa yan. Bernardo, hindi yan prank. Totoo yan. Si Carl Prank, hindi yan prank. Si Eds Bihira magsalita yan. Kita naman, o diba? O, feeling ko talaga hindi to prank eh. Ay, nako, bihira ko lang makita si Papa Is na magalit eh. Kasi niya, matagal na kasi nagtitisib yan. Kaya yun, di niya kinaya at yun nga, nag-give up na. Winifreda Rinel, hindi yan prank kasi bukal sa loob niya. Sinasabi niya, mapapagod ka talaga, Sir Marzano, kung puro duda ang tingin sa'yo. Ay, So, ibig sabihin, nagdududa si Beyonce kay Papa Eds. Ang tingin sa'yo sa loob ng 2 years, puro pagdududa ang tingin sa'yo, mapapagod ka talaga. Ha? Hala ka. Hello kasi niya, anong walang chance ka dyan? Mahal ka ni Beyonce, o diba? Oo. Ano yung Marvin? Kung mabasa mo to, may tanong ako. Magtanong ka na. Ano ba yung Marvin? Tanong mo. Napapagod ang tao pag feeling niya wala siyang pag-asa. Normal yun. Pero alam mo, Papa Eds, hindi naman din normal na huminto ka. Diba ano? Sabi niya, kung marinig mo boss ng mga kalinga pero walang muka, makilala mo ba sila sa boss lang? Kahit bagalan nila, salita nila. Ewan ko. Kung marinig mo boses ng mga kalingap, anong kalingap yan? Marami pong meaning ng kalingap. Pero wala daw muka, makikilala mo ba sila sa boss lang at kahit bagalan nila salita? Makikilala mo naman yon yung punto. Makikilala mo siya pero kailangan mo ng expert. Pupunta ka ng NBI para ma-tune yung boses. Nagagawa po yan pero kailangan mo ng expert. Makikilala mo yan pero kailangan mo ng expert, magbabayad ka. Hello, Francisca Mang Jordan. Sana magbago pa ang desisyon ni Beyonce, nakakasad naman. Mukhang ang dating si Beyonce ang may problema. Para sa akin to guys si Beyonce, syempre din si Papa Eds. Kasi hindi naman pwedeng si Beyonce lang may problema. Siya din naman. Kasi dapat tinanong ni Papa Eds, di ba? Kunwari, inatid niya. Silang dalawa lang dapat. Tapos inatid niya sa malayo. Tapos punta sila sa lugar ng tahimik. Hindi, suyuin niya. Di ba? Tanongin niya, bakit ka pa nag-aaganyan? Alam mo naman, mahal kita. Minsan di na kita naiintindihan. Nahihirapan ako sa'yo. Feeling ko, pinahihirapan mo ako, di mo ko mahal. O, di ba? Siyempre, punari lang yun. Pero dapat yun, sinusuyo mo. Hindi normal yun, di mo sinusuyo. Sabi siya, namin naman ni mismo ni Beyonce na may nahal niya ng totoo si Edu. Sinabi niya yan sa vlog. Hindi kalinga prab kasama pa si Ma'am Jack. Ay, papanoorin ko nga yan. More effort pa siguro, Eds. O, baka naman kasi Papa Eds, hindi mo naman... Baka hindi mo naman kasi masyadong ginagalingan. Di ba, no? Baka mamaya, salita ka lang, ganun. Baka nakukulangan sa'yo, Papa Eds. Kaya kasi iba-iba kasi ang lalaki, guys, eh. Magkakaiba kasi mga lalaki. Ano daw, may hype na gumagamit ng kalingap mataas pa yung views kaysa ibang legit na kalingap puro fake. Ay, oo! Boss Marvin, kilala ko na sinasabi mo si Kalingap serye. Yung yung binayaran daw si Langga ng milyon. Ay, nako, Boss Marvin, nako. Sana ngayon na pinapansin ni Sangkay, no? Tanungin mo si Sangkay. Sabi mo, Sangkay, ba hindi mo to pinupuna yung mga nasa labas ng kalingap na gumagamit ng kalingap? Yan ang punay mo, di ba? Ang dami-daming pwede punayin sa loob ng kalingap pinupuna mo. Okay, punayin mo din sarili mo, no? Papuna mo kay Sangkay. Trabaho ni Sangkay ang pumuna Nataka nga ako dyan. Walang pupuna dyan. Yun, Kalingap 2.0 ba? Sinabi ko na rin kay Sangkay, ay nako. Baka ayaw ni Sangkay kasi walang views. Sabi mo, trabaho niya yan. Ano siya tawag doon?
Ano siya, kalingap, ano siya, ano niya? Kalingap, basta ganun. Basta kung ano, ewan ko dyan. Basta kaysa kayo mo sabihin, di ko trabaho kasi yan Boss Marvin ha. Mahirap yan, ako. Marami yan, mga hindi ka taga-kalingap pero nagko-content ng kalingap. Marami yan. Pagmahal mo lagi dapat mong ibalik. Marami ako nababasa comment. Kalingap Edo, mag-effort ka. Paano kung ako lang nag-e-effort? Hindi nyo ba naiintindihan? Panoorin nyo lahat ng vlog. Ako lagi nagbibigay. Nasa naman yung sasabi na, kasi si Kalingap Edo, walang ginagawa. Alam mo, Peto Edo huwag kang magsasaktan sa akin Alam mo, magkaiba naman kasi tayo, Naintindihan kita. Pero wag mo sasabihin yan sa wag ka na magpaliwanag. Alam mo, yung effort na yan, di na kailangang ipaliwanag yan sa mga tao. No? At the same time, alam mo bilang lalaki, let's admit, talaga dapat ang lalaki ang may effort. Kahit ano mangyari, ang lalaki talaga mag-e-effort. Kunwari, ang babae, ganito. Kasi kahit ako, nung asawa ko, nung mag-girlfriend, boyfriend kami, yung asawa ko nung girlfriend ko, may mga ugali siya na hindi ko gusto. Pero tinitiis ko yun. Nag-e-effort pa rin ako. Kasi minsan, di ba, liligawan mo siya. Minsan may pagkamaarte. Pero hindi naman maarte asawa ko. Siyempre, minsan may mga ganun nakakainis, di ba? Pero minsan, bilang lalaki, mag-e-effort ka talaga. Alam mo, Papa Eds, kapag lagi mong binibilang yung ine-effort mo, mapapagod ka talaga. Huwag mong bilangin. Kaya ako ganun Kahit saan po, kahit sa trabaho, sa anumang larangan, kahit sa anumang larangan, hindi ko binibilang yung effort ko. Kasi pag binibilang mo yan, mapapagod ka talaga. Saka mas masarap yung ginagawa mo ni the best mo, at least wala masusumbat. Saka huwag ka na magpaliwanag sa ibang tao about sa effort mo. Ikaw ang nakakaalam niyan. Walang ibang makapagsabi na wala kang effort kundi ikaw lamang. Katawan mo yan. Pero syempre, huwag ka na magpaliwanag. Pero kung tatanungin mo, Papa Eds, bilang lalaki, dapat talaga tayong mga lalaki ang mas nag-e-effort. Ang babae hindi mag-e-effort yan. Kaya nga tayo nanliligaw tayo yung mag-e-effort lalo sa Pilipino, hindi naman ang babae nanliligaw. Sa Pilipino, ang lalaki ang nanliligaw. Kapag medyo may toyo yung babae, syempre, ikaw mag-a-adjust. Lalaki tayo, ganun talaga Darating ang panahon tayo ang magdadala ng ating pamilya. Kapag lagi mo na lang, di ba? Pag lagi mo na lang iniisip yan, ikaw marami effort, mapapagod ka talaga, Papa Eds. Kaya, huwag kang sumuko. Huwag ka na magpaliwanag sa mga yan. Sasakit lang ulo mo dyan. Panoorin mo yung mga vlog, guys. Kahit vlog ng iba. Nung nasa Hong Kong ako, nagregalo pa ako. Pag napunta ako lagi sa Manila, may regalo ako. Di ba effort yun, guys? Ano ba yun? Oo nga, may nagtatanong nga, pero dapat din niya sinasagot. Hindi porket may nagtanong, sasagutin mo hindi. Kasi mapupuntusan siya Yun ang punto ko dito Pero totoo lang guys, nung nagpunta kami sa Bicol noon, talagang sinasabi sa akin ni Edo, inahatid sundo niya si Beyonce. Kaya ako naniwala ko sa effort niya, hindi ko kina-question yun Kasi alam ko may effort yan si Papa Eds Kaya lang, talagang nalungkot lang ako, ganito yung nangyari sa kanila. Di po ako, nabigla din ako. Hindi po. Hello, Boss Gregorio, hindi po makwenta si Papa Eds. Ang sinasabi ko lang kasi, wag siya magpaliwanag kasi pag nagpaliwanag siya magiging masama. Ang punto ko lang, sir, syempre, kahit naman po sino, hindi niya sinusumbat yon, hindi niya sinasabi ko lang, wag mong bilangin kasi mapapagod ka. Siguro sinasabi niya to para ma-justify niya yung nagtatanong sa kanya kasi binabash nga sa live niya. Ngayon sa live niya, sinasagot niya lang. Kaya sabi ko, wag mo lang sagutin. Ikaw lang nakakalam. Kaya lang sabi ko nga, para hindi ka mapagod, wag mong bibilangin yung mga ginagawa mo kasi mapapagod ka talaga. Siyempre, nobody's perfect, guys. No? Pero hindi ibig sabihin, nanunumbat or si Papa Eds. Siyempre, galit siya dito, guys. Kumbaga, naiinis din siya sa mga nagtatanong. Di ba? So, intindihin po natin, respetuhin po natin si Papa Eds, okay?
Mm. Sa pagmamahal guys, palitan lang, balikan lang. Pag isa ay lagi lang nagbibigay, hindi mo maano yun eh, tawag dito. Sa lahat yan eh, no? Alam nyo, kausapin nyo nga ako, Edo tsaka Beyonce, ika-counsel ko kayong dalawa. Totoo lang guys, pag-aayusin ko to. Kung ato katabi ko lang, ika-counsel ko talaga tong dalawan to. Nakikita ko na yung problema. Sa lahat mga applicable dyan sa lahat. Pag hindi mo inalagaan ng isang bagay, mawawala sa'yo yan. Sa katawan mo, sa isip mo, pag di mo inahasa ang isip mo, sa pagmamahal sa ibang tao, hindi mo binibigay. O baka sabihin nyo naman, ako lang. Kabilang kampo dapat na nagbibigay ng ano, hindi lang isa. Dapat Hindi, alam mo Papa Eds, tama ka doon. Teka lang, tanong ko kasi, ganito yan, no? Tama naman si Papa Eds, dapat both side. Kaya lang, syempre Papa Eds, kapag alam mong, syempre babae pa rin naman yun, bata pa. Alam mo yun, bata pa yan, tapos ikaw may edad ka na. Dapat talaga, mas more, mas more matured ka, tsaka mas ma-effort ka talaga. Kasi lalaki ka, Papa Eds, huwag sana masaktan saan si Papa Eds, no? Kasi pag narinig lang sa iba yan, sasabihin sa'yo, parang nangyayari, dapat parehas kayo. Hindi, dapat talaga lalaki sa relationship. Ikaw magdadala ng relationship. parehas. Dapat parehas nagbibigay ng oras sa isa't isa. Lahat bigay. Mahirap na yan. Pag isa lang ang gumagawa, manghihina tong isa. Kailangan parehas sila para mag-work ang lahat. Kasi pag ito napagod itong isa, to lagi nag-e-effort. Tapos nasabayan pa, ay wala na, ayaw na. Hindi reason yun, Papa Eds, yung aayaw ka. Para saan po, ito, opinion ko, magkakaiba kami opinion, Di reason na aayaw ka, not unless aayaw ka sa babae, kunwari may nakita ka ng iba. Ganon yung guys sa relasyon, alam nyo, wala namang perfect 'di ba? Tsaka ako, masasabi ko bilang lalaki, ihinto lang ako sa babae pag nahuli kong may iba. Pero kung ang ugali lang naman, matampuhin, may toyo, syempre uunawain mo yun Pero alam mo yung Papa S, yun lang naman ang problema nyo, nakikita ko lang dito is misunderstanding. Walang reason para hindi nyo ituloy to or maghiwalay kayo Wala talaga. Napakababaw nito, pasensya na kay Papa Eds, kay Beyonce. Magpapa-comment lang ko, napakababaw ng problema nyo. Kami, nag-boyfriend-girlfriend kami, kahit anong mangyari, may mga kami ako to guys, di ko sarili ko nilang in-example ko. Noon, magsyota kami ng asawa ko. Maraming umaayaw sa amin. Pinaghihiwalay kami. Di daw kami bagay kasi itsura ko noon. Mukhang sanggano. Mukhang wala kasi akong pera noon guys Wala akong pera, nag-aaral pa ako. Wala akong pera talaga. Pahit-pahit ko pa noon. Talagang mahirap lang kami. Ngayon, ang nangyayari, kahit na may mga may nambabash, minsan kilala mo pa, pinaghihiwalay kayo. Pero kahit anong mangyari, hindi ka makikipaghiwalay kasi kung ang problema lang naman, ugali. Di ba ba't mahihiwalay yan? Akala ko ba give and take? O sabihin na natin, ikaw give ng give. Siya take ng take. Pero ibig sabihin ba nun, susukuan mo? Wag mo sukuan, lalaki ka Pakita mo lalaki ka. Tsaka si Beyonce, bata pa yun. Ikaw talaga maraming full of adjustment. Unang-una, si Beyonce ilang taon? 18. Mag-aano pa lang yan, kahit sabihin natin 18 years old siya. Marami pang matutunan yan. Dapat ikaw yung malakas. Hindi pwedeng si Beyonce ang malakas. Hindi. Ikaw talaga malakas. Unang-una, edad mo pa lang, lalaki ka, matured ka. Dapat ikaw ang mas matibay. Dapat ikaw ang hindi sumusuko. Hindi kasi, the reason yun kasi ganito Ayon sa, hindi Lalaki ka kasi.
Pag lalaki, ganun eh. Ganun, di ba dapat, di ba? Ano, may real talk naman guys eh. Kasi ako real talk, di may nawis si Papa. Nare-real talk lang naman ako. Pero kasi lalaki ka eh. Yes, yes, tama ka doon, give and take. Pero ibig sabihin, pag sinabing give and take, hindi pa pwedeng, syempre, hindi naman pa pwedeng mababalance yun. Meron talaga puro give. Lalo na nag-aaral pa, wala pa mga sariling trabaho. Di ba? So, tas bata pa yan. So, ikaw talaga dapat ikaw nga hindi sumusuko eh. Dapat nga ikaw na yung nag-a-advise kasi ilang taon ka na, Papa Eds eh. Lalaki ka pa. Tapos kung pakikinggan mo yung mga basher, talagang bibigay kayong dalawa. Ano bang ambag ng basher sa buhay ninyo? Wala nga silbi yung mga basher, ba't nyo pakikinggan? Kasi may mga issue, naku. Lahat na lang may issue eh. Ang buhay ng tao lagi may issue. Di ba? Sukuan Papa Eds. Natali, sabi ko nga, kung minahuli mong milalaki si Beyonce, ako, di ba? Pero wala naman, ano lang naman yan, ugali lang naman, di naman reason para maghiwalay kayo eh. O yan naman, ang tanong yan, Ma'am El. Anong tanong? Saan galing at ano ang reason at may issue? Ayan ang tanong dyan. Ang tanong, saan galing at ano yung issue? O, di ba? Tingnan mo di ba ayoko na ba magkaaway-away kayo? Anyway, tuloy natin to. Tama. Kailangan ng teamwork para gumana ang pangarap, ang dream. Yun. Tama, teamwork. Pero ikaw ang leader eh. Lalaki ka, Papa Eds. Ang leader hindi sumusuko. 'Di ba? Alam mo na, matured ka na, ilang taon ka na. 'Di ba? Dapat ikaw mas matibay ka eh. Oh. Kung isip mo lang kung lagi nasa isip mo na at hindi mo gagawin. Ang sabi ni Mama Rosalie Flores, kasi nga Sir Mars, kasi nga Sir Mars, message ka ng message, di ka man lang sasagutin ng message mo, sinisin lang. Alam mo kasi, ganito lang yon. Pag hindi ka sinisin, punta mo sa bahay. Kasi malay mo nga naglalambing, baka yun ang gusto ni Beyonce. Kunwari, nag-message siya, oy, kamusta ka na, wifey? Siguro, gusto ni Beyonce, wag ko na lang puro message. Punta mo ako dito sa bahay. Surprise me. Minsan may baka ganun lang. Kaya sinisin. No? I don't know guys Pero sabi ko nga sa inyo guys, lalaki si Beyonce. May nakaraan kasi sila. Ako naniniwala guys, talagang nagmahalan tong dalawan to eh. Naniniwala po ako. Alam nyo, kung hindi to nagmahal, hindi yan uhugot eh. Tingnan nyo, napapansin nyo, si Beyonce may hugot. Si Papa Eds may hugot. Ibig sabihin, para sa akin, nagmamahalan silang dalawa. Ang ano lang talaga dyan, may reason kung bakit sila nagkaganyan. Baka maaari may gumugulo, may nanggugulo. Naniniwala ako guys, mahal nila isa't isa. Hindi uhugot si Papa Eds sa si Beyonce ng ganyan kung di nila mahal ang isa't isa. Yun nga lang, ang sabi ko talaga, wag sukuan. Yun ang masasabi ko. Ano sabi ni Gregorio? Sabi ni Gregorio, bata pa si Beyonce at nag-aral, hindi niya mapapakita sa'yo ng effort. Lahat vlog nyo, pinapanood ko, pero lumabas ang kulay mo, hindi ka makakita na mapapang-asawa. Wag naman sir, personalan. Sir, bawal naman po. Okay lang po yung mag-comment, pero wag naman po. Sabi niya kasi, pero lumabas ang kulay mo. Anong kulay po? No? Wag po tayong ganun, sir. Lahat po tayo nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin nagkamali, masamang tao na. Wag po tayong ganun sa kapwa. Ha? Winifred, kahit sino in 2 years mapapagod ka talaga. Ang kaso nga, si Beyonce na ang sumayaw. Gusto nga daw nila tahimik na buhay. Tinapos na nga ni Beyonce, hindi nga daw nasikil makakalapit kay Beyonce. Ay, ganon. Saan sinabi to? Kailangan ko pala ma-react yung video nila, no? Ganon po ba? Kaya talaga. So, umayaw na si Beyonce.
So, lumalabas talagang umayaw na. So, ang dating sa akin ngayon, si Papa Eds, in 2 years, nag-e-effort siya. Parang ganon. Kaso, aanoy mo naman kung ayaw na sa'yo. So, ibig sabihin, tinapos na ni Beyonce. So, kung tinapos na ni Beyonce, siguro nga naman, may punto naman din si Papa Eds. Kung tinatapos na ni Beyonce, para saan pa? Para magsuyo ka. Kung totoo sinasabi ni Mommy ni Freda na tinapos na daw ni Beyonce, hindi nga daw na si Kalingap Edo makalapit kay Beyonce. Hindi na daw makalapit si Edo kay Beyonce. Ano yan? May bodyguard na si Beyonce? Ganun ba yon? Ay, grabe. Wala yan. Ito nangyayari. Dapat sinasa isip mo, tas isinasa buhay mo. Tingnan mo si Joy Joy. Naalala ko nga sa mga vlog ni Kalinga Prab kapag magkapalitan ng mga mensahe Jomcar, Edsy at iba pang love team. Si Kalinga Jomar nagsabi ng moody si Carla. Si Jomar palaging nag-iintindi. Yes, yung gusto mo. Hindi lang sasabihin mo, ay mahal Kasama sa sinabi niya to. kita sa isip ko. Mahal Teka. Wala. Naguhugot si Papa Eds eh. ka. Kung isip mo lang ano mo, kung lagi nasa isip mo at hindi mo gagawin. Wala yan. Ito nangyayari. Dapat sinasa isip mo, tas isinasa buhay mo. Yes, yung gusto mo. Hindi lang sasabihin mo, ay mahal kita sa isip ko. Mahal kita sa isip ko. Paano yung action mo? Paano yung action mo? Ganon din ba yung action mo? Alam mo, feeling ko may problema talaga tong dalawang to. Nakikita ko na talaga to. Miscommunication at saka misunderstanding. Feeling ko guys, ito ang problema nila. Hindi lang hindi lang sa isip ang pagmamahal. Sa gawa. Di lang sa isip. Ayan. Baka naman si Beyonce hindi rin expressive kay Papa Eds. Kaya ganun to rin ang reaction ni Papa Eds. Sabi ni hindi daw totoo. Hindi totoo yan. Welcome nga po si Edu sa bahay nila. Sabi ni Beyonce at mama niya yan. Welcome naman pala eh. Ang dami naman pictures dito. Hello Ma'am Jasmine. Sir Mars, nalala ko isang may toyo at bugnutin na laging binibilan ng ice cream sa mga binibilan ng ice cream sa Naga ni Mikoy. Oh yeah. Ang Angel May Ibarreta. Love team lang ang mawawala pero welcome pa rin si Kalingap Edu sa bahay nila Beyonce. Yun ang sabi ni Beyonce vlog. O ibig sabihin, welcome naman. Saan galing yung kwento na na hindi daw welcome? Totoo ba yan? Kaya sabi ko, paano hindi magiging welcome? Ano yun? May bodyguard na yung bahay nila Beyonce. Hindi na makakapunta si Papa Eds. Gregorio, ginigising ko lang kaisipan ni Edu. Kwento nga ng nanay ni Beyonce kay Kuya Bal, nag-iiyak gabi-gabi. Saka open daw naman magpunta sa kanila si Ed. Salamat Sir Ryan. Yun naman pala paliwanag ni Sir Gregorio eh. Ayan na, Carl Francis ginigising niya lang daw kaisipan ni Edu. Hindi naman niya binabash. Hello kay Carl Francis Hernandez. Winifred, walang balita na ganyan na di pwedeng lumapit si Eds kay Beyonce. Sabi nga ni Beyonce at parents niya kahit wala ni Edsy, welcome pa rin. Yun naman pala, fake news eh. Pwede naman pa palang pumunta. Ano ba yan? Okay. Alam mo, feeling ko guys, feeling ko, hindi kaya to. Tama si Sir. Oy, Ma'am Ate Laylay, kulang sa kiss. Alam mo, Beyonce, alam mo, feeling ko lang, baka hindi na pagbigyan ng kiss si Papa Eds. Kasi naman, napakahirap na sasabihin mo, mahal mo. Mahal kita. Ano yun, sa isip mo lang? Sabi ni Papa Eds, di ba? Ano yung mahal mo ako sa isip lang? Paano mo paparamdam? Dapat may gawa ka din, di ba? Mga gano'n, medyo baka gusto ni Papa Eds kiss. Di ba? Isang kiss na pisngi. O kaya, biriin mo, 2 taong ka nagtitiis. 18 years old naman na. Tapos wala pa rin kiss. Siyempre kung ikaw lalaki, parang laki na ng ginas ko sa pamasahe. Ang dami ko ng delivery sa'yo, wala man lang
Sabi mo, mahal mo ko, wala man lang. Isa lang. Sige, no? Di ba pwede? Hindi pa ako tapos pag-aaral eh. Baka siguro ganun. Kaya, siguro tamlay natin si Papa S. Ano ba to? Mahal ba talaga ako nito? Hindi kaya ganun, no? Tapos nung nagbago si Papa S, napansin ni Beyonce, ay, ba, teka, bakit medyo matamlay ni sa akin si Habi? Para siguro may iba na tong babae. O kahit wala naman sabi ni Beyonce, siguro may iba na to. Hindi na ako mahal nito. Kaya ang ginagawa ni Beyonce, sinisin na lang yung message ni Papa Eds. Baka ganon. Hanggang sa tumagal ng tumagal, nagkaaganyan na sila. Nawawala na yung communication sa isa't isa. Grabe, ano? Wala na, patapos na ako, Freya May. Huwag na kayo bumalik dito. Ba kayo galing? Okay. Huwag na kayo bumalik dito. Patapos na rin ako. Maganda yung topic namin dito about sa EDSI. Talagang wala na talaga EDSI. Tuloy natin. Oo, dapat, syempre. Ikaw ba naman, 2 taong ka nang nanliligaw? Okay, 2 taon na kayong, isang taon ka nanliligaw, isang taon kayo naging kayo. Tapos wala man lang kiss, edi syempre magagalit ka nun. Sabi mo, mahal mo ko. Sabi mo lang sa isip mo, mahal mo, pero hindi mo lang pinaparamdam na mahal mo ko. Walang kiss. 2 taon ako nagtiis. Hinintay kita na mag 18 years old. Kasi sabi ng mga basher, hindi kita mahal pero mahal kita. Pero 18 years old ka na, wala man lang akong kiss. Baka dahil ganon. Matuloy natin. Alam mo, Papay's, ako na lang hahalik sa'yo. Kung ilang problema mo, magkasundo lang kayo ni Beyonce, maniwala. Gagawin ko lahat. Magkasundo lang kayong dalawa. Tama. Kailangan ng teamwork para gumana ang pangarap, ang dream. Papa S, hindi nyo kailangan ng teamwork. Ang kailangan nyo, magmahalan. Hello, Jean Grace. Di ba, Sir Morse, kung totoong kung totoong nagmamahal ang lalaki, dapat rumispeto kung anong gusto ng girl. Tama naman po, ma'am. Oo, tama naman po. Agree ako dyan. Kung isip mo lang kung lagi nasa isip mo na hindi mo gagawin. Ayan, tingnan nyo. Wala yan. Di ba, sabi niya, kung sa isip mo lang ginagawa, di mo naman gagawin, di wala daw yun. Tingnan mo. Kailangan ng teamwork para gumana ang pangarap, ang dream. Pangarap. Kung isip mo lang kung lagi nasa isip mo na hindi mo gagawin. Wala yan. Baka naman may gumagawa ng feeling ko, Ma'am El, parang agree ako sa sinasabi mo. Hindi kaya may nagkukwento kay Beyonce? Hindi kaya may mga nakakarating kay Beyonce na kwentong kwentong pochero? Kaya tuloy si Beyonce nagbabago ng tingin kay Papa Eds? Maaaring ganun no? Baka may mga chismis na nakakarating kay Beyonce. Di ba kasi ilang araw yung mga post ni Beyonce medyo may hugot. Hindi kaya Hindi kaya tawag dito, hindi kaya may nagkukwento kay Beyonce? Baka Ito nangyayari. Yung isa pa yan, religion pa. Huwag natin damay yung religion, pero yes, may factor din po. Dapat sinasa isip mo, tas isinasa buhay mo. Yung gusto mo. Hindi lang sasabihin mo, ay mahal kita sa isip ko. Mahal kita sa isip ko. Paano yung action mo? Wala ngang kiss, di ba? Sabi mo, mahal mo, pero wala namang action. Tapos wala naman lang kiss, no? 2 taong ka naghintay. Paano yung action mo? Ganon din ba yung action mo? Ay, good vibes lang, guys,
Madaling araw na kasi kaya pinapatawa ko lang kayo. Hindi lang hindi lang sa isip ang pagmamahal, sa gawa yan. Pumunta na nga yun ng Korea. Baka pagdating sa Korea, may magkaayos kayong dalawa. Okay po. Para yan sa mga bashers na ako ay pinagdududahan na hindi yan para kay Beyonce, para yan sa mga bashers na walang alam sa mga ginagawa ko. Binigyan ko lang kayo ng lesson kung paano magmahal. Nagbigay daw siya ng lesson paano magmahal. Alam mo, Papa Ed, sa Bible maraming ibig sabihin ng pagmamahal. Oo, may mababasa ka sa Bible, Papa Eds, yung about sa pag-ibig. Ang pag-ibig sa Biblia. Hanapin natin ha. Papa Eds, para ito yung totoong pag-ibig, Papa Eds ha. Ito, babasahin natin. Babasahin natin kay Papa Eds. Yan. Mag-aano muna tayo guys sa mga brother and sister. Tayo po'y tumayo. Magbibigay tayo ng talata na nasa Biblia. Kasi sabi ni Papa Eds, nagbigay daw siya ng lesson sa mga basher, paano ang pag-ibig, paano magmahal. Ayan, basahin natin. Ano ba, nandi yan eh. Ano ba yung Korinto, unang Korinto 13 eh. Alam guys, hanapin natin yan. Teka lang po guys. Magbabasa tayo. Babasa natin si Papa Eds ng Biblia. Babasahin natin sa kanya yan. Yan. Ito Papa Eds sa Biblia. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi to natutuwa sa masama. Sa halip, ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Ayan, Papa Ed, nababasa mo to? Ang pag-ibig ay puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang dulo. Edsy, hanggang dulo. Pero si Papa Eds, ayaw na talaga. Di ba, yung mga Edsy nga, hanggang dulo mga supporters mo Sinisigaw nila yung Papa Eds, di mo ba alam? May pumunta sa daet nun. Nakasumakay sila, isang grupo sila sa isang van, nagrenta sila. Ang sinasabi nila sa akin, Sir Marzano, Edsy lang kami. Edsy hanggang dulo. Kasi, ganun yung nagmamahal. Ganun yun. Kung ang mga supporter nagmamahal, sa inyo, dapat ganun din kayo. Di ba, Kaya lang, di natin mapipilit kung talagang ayaw nyo na sa isa't isa. Hindi ko ay pipigilin doon. Kasi karapatan nyo yun. Kung talagang ayaw nyo na sa isa't isa, talagang meron na kayong hugot sa isa't isa, kayo pa rin na makakasagot yan. Pero kung tatanungin nyo, simpleng bagay lang yan, ang totoong nagmamahal, nagtitiis, nagtsatsaga, hanggang wakas. Yan ang pag-ibig, Papa Eds. Basahin natin. At tayo'y tumayo. Hallelujah. Okay po. Para yan sa mga bashers na ako ay pinagdududahan na hindi yan para kay Beyonce, para yan sa mga bashers na walang alam sa mga ginagawa ko. Binigyan ko lang kayo ng lesson kung paano magmahal. Para ako si Dr. Love. Magagaya si Dr. Love. Bye-bye ba ng kwento? Pero hindi ako si Dr. Love, iba ang pagmamahal ito ko wala sa ayos. Diba?
Alam mo, Rosalie Flores, masubaybayan ko sila umpisa love team ng Essential Viewers. Ako na po, nag-react sa love team, mapansin ko lang din po na sinasabi ni Eds, nakukulangan si Eds ng lambing. Actually, both naman po sila may pagkukulang. Hindi lang po si Eds, hindi lang si Beyonce. Both side may pagkukulang. Sabi ni Ma'am L, iba kasi pag ang babae nabigyan ng assurance. Sabi ni Marie, Arrow Marie, hello po. Sir Mars, for me, stop lang yung love team nila. May EDC pa yan yung kwento na sa real life nila, parang Rochelle lang dati. Yes, ma'am, pero iba po yung pinapakita ni Edu eh. Actually, nakikita nyo po ba? Etong ma'am, nakita nyo po ba tong mukha ni Eds? Ako, hindi po to prank. At hindi po ako, kung okay sila sa in real life, hindi magko-comment ng ganito si Papa Eds. Shocking nga po ito yung live niya eh. Sige po guys, last na to talaga, di na ako maano talaga. Pag may pa kung kalabihan si bukas sa mga live ko, pasensya na po, ibablock ko na kayo kasi ayoko na silang madamay dito. Kasi gusto kong payapa ang buhay nila at yun naman ang gusto natin eh. Alam mo Papa Eds, pinapansin mo kasi yung basher mo eh. Ang dami-daming magandang babasahin, binabasa mo, basher eh. Ikaw lang din nagbibigay ng sakit ng ulo mo eh. Pero I'm looking forward guys na magkaayos pa sila. Napaka-simple lang problema ni Papa Eds. And I love Edsy guys. Pero sabi ko nga guys, sila pa rin po, nasa kanila pa rin po ang huling desisyon. Kung itutuloy nila ito, o hindi. Magpapadala ba sila sa dikta ng ibang tao? O papakinggan nila ang sinasabi ng mga basher? O papakinggan nila yung una nilang pinangako sa isa't isa? At yung mga pinangako nila sa kanilang mga followers? They give advice noon sa mga viewers ng Etsy, ganto ganyan. Pero bakit sila ngayon ang sumusuko? Eh, sabi ko nga guys, kung wala namang issue sa third party, bakit sila hihinto? Pero sabi ko nga, we need to give them respect. Ano man po ang desisyon nila, wala tayong karapatan na humusga. Dahil nobody's perfect. And di natin karapatan, wala tayong karapatan na humusga kahit kanino. And ako guys, I'm looking forward pa rin sa Etsy. Dahil kung nalulungkot po kayo, mas nalulungkot po ako. Kasi para akong tinanggalan ng ilang percent ng buhay ko. Kasi naging part na ng buhay ko ang Etsy. From time to time na nagigising ako sa umaga, naiisip ko ano i-react ko sa Etsy. Ano na i-react ko sa iba't ibang love team. So na ano din po ako, nalungkot din po ako. Pero ganun pa man, life must goes on. And maraming salamat po sa lahat ng mga viewers lalo sa mga Etsy, ng mga baliw. And kung may nasabi po kung mali, patawarin niyo po ako. And comment ko lang po iyon. Hanggang komento lang po ako. Pero pwede niyo po akong paniwalaan. Pwede niyo din po ako hindi paniwalaan. Lahat ng sinasabi ko ay base lang sa nakikita at napapanood ko. And sa lahat ng mga love team guys, alam niyo sa mga love team, saludo po ako sa inyo. Pero hindi naman reason 'yon para magpakasira kayo, no? Mag-enjoy kayo. Magpakasira kayo. Ma-toxican kayo, wag po. Hindi lang po ang Etsy ang pwedeng nyo panoorin. Marami pa po pwedeng panoorin. And although mahirap 'yon, kasi Etsy solid kayo no. Pero malay natin, sa ilang panahon, lumamig ang ulo ni Papa Eds. Lumamig ang ulo ni Beyonce and malay natin sa Korea. 'Di ba no? Magkasundo sila. And sana nga panaginip lang lahat ng ito. Dahil po ako'y nasasaktan talaga. Sobra guys. Sana panaginip lang lahat ng ito. And sana sa araw ng bukas, pagising natin, awa ng Panginoon, God willing okay na sila. Sana ganun kadali. Maraming salamat po. Sana sa mga Etsy, supportahan nyo po mga Jomcar at iba pang mga love team. And syempre po, may supportahan nyo din po. Oo, sa Korea, malamig doon. Ewan ko na lang. Nako.
Pero kung magkakausap ko si Papay at saka si Beyonce, kakausapin ko to. Oo, lipat muna kayo guys. Wala naman po masama. Oo, basta lipat-lipat po muna kayo. Okay lang po yan. Anyway, maraming salamat po at maganda. Nakadalawang oras na pala ako mag-live. May trabaho pa ako bukas. Maraming salamat po and enjoy your day. Magandang gabi po. Sasya na po sa mga nasabi ko. Good vibes lang po tayo. Paalam. Good night.